Trial lang yan, trial. Trial lang po. Ayaw tumunog eh. Talaga naman, ha? Kapag nagla-live tayo eh, kung ano-ano na lang ang mga pagsubok na dumadating, ha? Sige lang. At mawala pa ng mga alas 10. Ay, nako. Kagabi, hindi tumunog yung hindi tayo makapasok sa Facebook. Nagkaroon ng technical problem yata ang Facebook at ito inireklamo hindi lamang dito pala sa ating sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. I-share muna natin at tayo magsisimula na sa ilang saglit na. Share. Sandali lang. Share. Para mas marami ang makapanood o makapagpakinig. Sandali lang. Share on. Sandali lamang po. Ayan. Okay, pwede na siguro. Let's roll. Narito na ang Alien Talk. Kasama si Tony Israel. Is it a plane? Is it a drone? Is it a UFO? Kapuluan Pilipinas, magandang gabi. Ngayon ay linggo, 27 de Agosto de 2017, and welcome sa ikapitong serye ng Alien Talk. Tulad last week, 2 weeks ago, tayo po ay naka full audio mode sa ngayon. Pamamagitan ng Facebook Live, layunin po ng Alien Talk ang mabigyang daan ang mga usaping patungkol sa UFOs at aliens. At hangad rin po natin ang makabuo ng kaukulang interpretasyon hinggil sa mga bagay na ito na angkop sa kamalayang Pilipino. Bilang nagkakaisang bansa at sa ngalan ng UFO Society of the Philippines, ako po si Tony Israel, na inyong makakasama hanggang sa kabuuan ng ating inihandang paksas para ngayong gabi. Actually, wala namang importanteng paksa dahil wala naman pong naging malaking kaganapan sa eksena ng mga UFOs at sa eksena ng UFOs at aliens dito sa ating bansa, Only, ang malaking kaganapan ay at meron sanang malaking kaganapan dito sa Iloilo. Ito'y may kinalaman doon sa strange sound. Strange sound na narinig sa gawing La Paz, Iloilo City. Siguro nagbatcho alien. May
lingo o malaking ugong. Malakas na ugong na narinig na malayan ng mga residente. Mga gawing gambandang madaling araw yata ito. Alas 2 hanggang alas 6 o mga thereabouts, ha? Wala. Bueno, nais ko munang batiin ang ating mga magandang gabi sa iyo, John. Maraming salamat sa iyong pagtsatsaga. Kay Janet Percayo. Janet, magandang gabi sa iyo. Kagabi hindi tayo nakapag-live gawa ng nagloko ang Facebook eh. Abay, kung kailan na ho tayo magsisimula na ho talaga. Doon pa binibiro ninyo hindi tayo makapasok. Tuwing ganyan natataranta ako. Mahirap yung one-man band, ha? Ikaw in charge sa lahat, sa technical, tapos sa production pa. Walang mag-aasikaso, kundi ikaw lang din ang sarili mo lang. Talaga. Na matataranta ka talaga. Bueno, gawian natin itong unang-una. Nang ako po ay nag-out of town, pagbalik ko dito sa Iloilo, binalita sa akin ni Dana Gimarangan ang tungkol dyan sa strange sound na napakinggan naman tawag niyan na batyagan dito kasi sa Iloilo, batyag o napakinggan o narinig ng mga residente sa La Paz, Iloilo City. Ngayon lang daw sila nakarinig ng ganitong aling muog. Malakas daw halos gumalaw daw yung mga sikad dahil dyan sa alimuog na yan at kakaiba raw yung kanilang naramdaman. Imbisagahan sana natin, ngunit mabilis naman itong bombo radyo na magkalap ng balita at napag-alaman na galing pala ito dun sa power plant daw. Yun nga lang, hindi ko pa ho ito napasyalan dahil hindi ko alam kung anong location. Kulang ho ako ng datos kung saan banda, pero hahanapin po natin yan, gagulugarin ho natin yan. Kasi doon lamang yan ang galing sa power plant. Binibiro mo kung doon lang sa power plant, di familiar sa nayayanig daw yung mga sikad na nakaparada. Ang RMN ay nakalimutan na po yung issue. Natabunan na po at sinabi nilang eroplano lang yon. Yan ang pero ang coastal area nang ito ay mapakinggan. Almost 4 hours ba naman Siyempre kung engine yun, familiar na dun sa mga residente at hindi na siguro magtatanong. Bakit sila namangha? Yun ang tanong. Kung namangha, may dahilan. Hindi yung ordinaryong dahilan. Sa kabilang dako,
Nig. Wala pong tunog. Ang alin ng walang tunog, Franz. Naririnig yung boses ko. Ano yung walang tunog? Pakibigyan nga ako ng feedback kung naririnig yung boses ko. Hello? Okay. So, yun po ang naging nireport niya sa kanyang Facebook, sa Facebook wall niya. Although na indirectly, hindi naman ho niya nire-report ito sa UFOSP. Ito ay pinarating lamang sa ating kaalaman sa pamamagitan ng isang nakabasa siguro nun. Mahina. Ano kaya ang dahilan, ha? Lakasan ko kaya boses ko? Ayan ang problema. Yan ang problema natin kapag dumarating ang gantong panahon. Ano kaya ang dahilan? Anyway, kanina nung trinay ko ito, malakas naman pero hindi ko alam. Ayan, ayos na po. Okay, thank you. Okay, so yan, yung posting ni Manuel Alma or Alma Manuel, apparently o purportedly nakunan daw niya ito habang masama ang panahon, makulimlim ang kapaligiran nila doon sa Kabanatuan. And syempre, nung ipinost natin ito, ang social media community po ng UFOSP ay nag-react. At sabi nga ng iba ay fake, ha? Ganun. So there was an immediate reaction coming from the community. Sinasabi nila na fake. Ang akin namang posisyon dyan bigyan natin ng pagkakataon na mahina ang internet connection dito. Okay. So bigyan natin ng pagkakataon na makapagpaliwanag itong si Manuel Alma or Alma Manuel. So ang ginawa po natin kinontak ko po ito, minessenger ko, tinanong ko sa kanya kung pwede siyang makapanayam. Ilang oras lamang ang makalipas, flinag down niya na yung kanyang posting. So, indikasyon lamang po na hindi siya genuine. Nais lamang pala niyang makakuha o maka-attract ng attention. May ganyan Pero, siyempre, binibigyan natin siya ng benefit of the doubt. Na hindi naman natin outright na di-discount o outright na di-debunk yung kanyang iprinisinta sa Facebook. At dyan natin malalaman kung genuine siya o hindi kung siya ay magpapaunlak sa isang interview. Okay, maraming salamat. Binabati ko si Franz Reyes. Kagabi pa ito nakaantay. Oh, sorry Franz, talagang hindi tayo makapasok kahapon dahil problema ng Facebook. And thank you rin kay Enrico Buendia. And of course, kay Pat. Pat, thank you Pat, ha? Okay. Ang format po natin ngayong gabi ay sisimulan po natin na maging interactive. Kataon na magkaroon magkaroon tayo ng pakikipagtalamitan sa pamamagitan ng Facebook Live. Kung binubuksan ko po ang linya, kung saan ay maaari po kayong makipag-ugnayan, maaari po ninyong i-share ang inyong mga karanasan, maaari po ninyong i-share kung ano po inyong napapansing kakaiba, anomaly sa kapaligiran, o maaari rin po ninyong ipahatid ang inyong mga katanungan. Pare-pareho po tayong nagdi-discover, no? Pareho lamang po tayo nag-i-explore sa ating kapaligiran. Kung ano nga ba itong mga anomalya na ating pong naobserbahan. So, maaari po ninyong i-add ang inyong lingkod sa pamamagitan ng Skype. Ito'y subok na, no? I-search lamang po ninyo Alien Talk. So sa Alien Talk ay
makikita po ninyo yung aking larawan at maaari po ninyo akong i-add at i-add ko rin po kayo at maaari ko kayong tawagan. Or pwede nating subukan sa Messenger. Hindi ko pa nasusubukan itong sa Messenger. At maya-maya ay meron tayong kakapanayamin. Kung nakita ninyo yung pinost ko kanina lang, mga less than 2 hours ago, tungkol sa Strange Skies. Ito ay pinaalam sa atin ng isang Ginoo from the South. Ang pangalan niya ay DJ Don. Nakuna niya ito alas 7 ng umaga sa somewhere in Carmona, Cavite. At dito makikita po ninyo dun sa video, pinost niya ito sa YouTube, na doon sa east, andun yung sumisikat yung araw, pero dito sa west ay meron pong rays of light na ispatan niya. So obviously, east and west, parehong merong sources of light na pagkukunan ng sources of light both horizon, no? Kaya mamaya-maya ay siya ang ating paliwanagin. Okay, so sabi ni Pat na mahina internet connection niya, at si France, sa aksidente na pindot niya lang po siguro yung effects sa camera 360 na UFO, kaya akala niya totoo. Okay, so Pat, ready ka ba? Pwede ba tayong mag-usap sandali bago nating tawagan si DJ Don? Uunahin ko muna si DJ Don. Let me know, ha? At para makapanayan natin ang poster na yan. At sabi niya rito sa akin kanina, bago kami piniem niya ako, meron siyang 3 points, no? Ang unang point niya ay may nakita rin daw siyang, ito yung sinag ng araw na nasa east side, maraming stones or granular yung mga objects. Papaliwanag niya mamaya. At nakakita rin siya sa Jollibee, Candelaria, Quezon. Tumingin siya sa kalangitan, bandang alas 7 ng gabi, maraming ilaw, hindi mabilang, parang buhangin na isinaboy. Gumagalaw po. Ayan, ha. So, i-try natin muna habang hinantay natin ang response ni Pat. Tingnan natin. Kayo po kung ano ang mga mapapansin po ninyong technical difficulty, ay ipagbigay alam po sa akin. So I'm connecting with Dennis Concepcion Mercado, but I cannot hear any ring. Wala akong marinig na ring. It says ringing, no? I'm connecting. Hello? Hello, Dennis? Wala akong marinig eh. Dennis? Hello? Dennis? Wala akong marinig from Dennis. I'm trying to call you but I cannot hear you. What could be wrong? Okay, sorry muna Dennis. Siguro if you have a Skype, paki ano sa akin, PM sa akin yung Skype mo and I will add you and I will call you. Okay? Wala akong marinig. Sorry. Bye-bye. So, ayun. Hindi ko ma-contact ito kasi sinabi ko naman sa kanya na experimental itong sa Messenger, so I cannot be so sure kung makukontak ko siya. Ngayon si Pat, pwede kaya siya matawagan? We'll see. Kung ready siya. Oh, hindi.
Not online. Okay, not ready si Pat. Okay, sino pa sa inyo ang pwedeng tawagan dyan at mag-share kayo ng inyong mga experiences? Si ano kaya? Nakikinig pa kaya si June? Si June kaya? Pwede ba, June? Try natin. Try ko. Ito si June, expert ito sa astrology. At okay. Nako. Ba't kaya hindi ko makakontak So, ayan. Sayang kay Dennis hindi ko na makaano Teka Hindi ako makakontak kay Dennis. Okay. Wala rin ako marinig na ring. Hello? Oh no. What could be Ay, ito pala. Sandali. We'll try again. Let me try again. Dennis, let's pick up the phone. Okay. Talagang not reachable naman siya, Okay, so wala tayong swerte ngayon. Wala tayong swerte sa pag-contact. Siguro kung kayo merong so okay. Kayo naman. Kontak kayo sa akin at subukan natin itong new feature natin. Experimental new feature ko pero hindi makakontak. Si Pat hindi ko rin siya makontak. Mahina kanyang signal. So try natin. Ayaw. So wala. User is not online. Okay, so magbigay kayo ng mungkahi kung anong pong gusto ninyong ating mapag-usapan. Although I'm not an expert on all things, ang akin lamang ay mabigyan daan, ma-facilitate natin ito. Yun. So, yun ang aking may babalita sa linggong ito. Hindi tayo naging successful sa ating pakikipagpanayam. Maganda sana itong case ni Dennis Concepcion Mercado Kaya lang hindi ko naman siya makontak. Ayan, okay. Hello, Dennis? Yes po. Ay, good. Niyo po. Magandang gabi, finally. Ito ako nag-iisa lang kasi kaya first time ko lang ito sinubukan. And, ito, hindi ko pala na-i-on yung aking yung monitor. Kaya hindi kita narinig kanina. Okay. So, itong na-post ko na kasi ito an hour ago pagkatapos nating nag-chat, no? And tungkol dito sa strange sky na nakunan mo. Maaari mo bang maipaliwanag sa akin yung may share sa ating mga tagapakinig ang mga circumstances nito bago mo siya nakunan? Kasi pumayan pasok ako sa work. Okay lang ba yung audio ko? Diba, okay naman so far. Okay. Papasok ako niyan, Sir Antonio, sa work. Umaga, papunta ako ng Batangas. Mm-hmm. So, nandito ako sa may
sa may Walter Mart Carmona. Kung pansin ko lang, kasi normal, sikatanda ng araw, doon sa east yan eh. Sa bang east side ko yung kung saan sumisip yung araw eh. Nagkataon lang na habang nag-aantay ako doon sa may sa terminal ako, napansin ko doon sa may bandang likod, parang sinag yung ray of light. Sabi ko parang baliktad yata. Kasi yung first, mayroong turret light eh, doon sa likod na mayroong siyang sinag. Kung makikita nyo doon sa video, wala naman siyang araw na lalabas doon kasi lubugan ng araw yun eh. Sa koran yun eh. Ang magkakaroon ng ganong sinag dito sa midadaanan ng araw. So yun, kaya ako binidyohan ko yung pagkakataon yung binidyohan ko. Ayan. Ang tinatanong dito ni Franz, saan lugar daw ito? Pakiulit nga, bukang hindi niya nakuha. Ano yan? Bali, dito sa may Walter Mart Carmona. Walter Mart Carmona. Okay. Nasa Carmona siya. So, pag ikaw pumupunta ng Batangas, ilang beses ba? Frequent traveler ka ba? Nung as early as year 2016 or 17 na sa yata kasi nag-end yung ko dyan sa year 2017 na eh. Bali, araw napunta sa Batangas. Isang beses ko lang napansin yung bagay na yan kasi the following morning tinry ko ulit, baka may makita ulit ako na Zane din eh. Pero wala na. Isang beses ko lang talaga siya nakita. Kasi kami tayo may binuo yung ibang yung ating mga kasama sa UFO community na UFO watchers, no? Isa rin po yan sa layunin na mabantayan ng kalangitan at ma-record kung ano man mga anomaly na mapapansin at maobserbahan. Buti naman at napansin mo. Napagmatsyag ka ba talaga? Sadyang mapagmatsyag ka? Oo, talagang noon pa kuya, pagmatsyag talaga ako sa kalangitan talaga. Kasi yan nakakakita eh. Nakalagay dyan strange light. Sky strange Berto, sky. No? Yung number 1 ko talaga, hindi ko na siya na-videoan. Pero hindi ako yung nakasaksi noon. Siguro year 2007 yata ako nagkamali. Year 2007 pa yun. Napakatagal na nun eh. Dito sa may bansikatan ng araw kasi may mataas dito sa lugar namin kuya eh. Makakita mo yung kalawakan talaga eh. Okay. Dito sa may bandang east side, kung saan misikat yung araw, mga hapon yun eh. Mga 4 p.m. Meron akong nakitang parang bato ng maliliit na nasa kangitan eh. Daming mga bata, mga nakatin eh. Parang kung titignan mo siya kuya, parang siyang nasa labas ng mundo na nasisinagan kasi siya naragawa ng palubog na yung araw eh. Nasa labas siya. Nagre-rep ng araw. Tapos marami, may maliliit, may mga malaki, may iba paliit na nawawala na. Tapos gumagaw, umaandar. Iniisip ko baka meteorites to na sumabog dun sa air eh. Baka nasa himpapawid sumabog. Tapos sinearch ko yung news. Inano ko baka ibalita sa TV pero wala talaga akong makita na ganun. Wala akong makita nun sa pinagpalagay ko na lang siguro baka to yung siguro na papasok dito sa mundo natin pero siguro pinasabog doon sa labas. Sa labas ng mundo. Kaya nakita natin yung parang mga particle, parang mga granules na lang. Parang nun. Itong granules na to, may color ba ito, DJ? DJ Don? May color ba tayo na nakita mo? Or tignan mo kuya Antonio, para siyang parang yellowish na may pagkaputi. Kasi nasisinagan siya ng araw eh. Medyo palubog na yung araw ng time na yon, kaya medyo kita pa rin siya eh. Para yung mga maliliit na mga bilog-bilog. Bilog-bilog. Orb. Bilog siya yung umaandar. So, parang orb and nakalutang, lumulutang, may sariling direksyon. Kung titignan mo kuya Antonio, mukha siyang halatang hindi siya malapit dito sa atin.
malayong yung pinanggalingan talaga. Kasi yung sinag ng araw, para siyang nasa labas pa ng mundo natin, parang gano'n. Okay. Parang gano'n, nasisinagan lang siya. Pero may ano siya, yung hindi siya influence ng gravity. Kasi kapag influence ng gravity, makikita mo talagang bumabagsak. Siya na-i-influensya ng gravity, kuya, kasi may mga maliliit doon. May malalaking tipak, may mga maliliit. Tapos yung iba umaandar hanggang pawala para nagpe-fade. Pero matagal. Umabot pa ng 30 minutes bago mawala talaga yung mga kita ko na yun sa langit. Yung para mga maliliit na mga bato-batong liliit na. Ito dyan din banda sa Batangas o sa Carmona, sa Cavite. Hindi, dito pa rin yun sa lugar namin. Malapit kasi kami dito kaya sa Southwood City. Mataas po itong lugar namin. Maganda, dito no? Sa may Southwood City. Tapos yung second incident mo diyan sa may Jollibee Candelaria, ano naman ito? Sa Jollibee Candelaria naman siguro 2014 yon. Kasi gabi ako diyan Meron akong may work kasi ako diyan sa CCTV camera. Nasa Jollibee Candelaria, Quezon ako. Ngayon, yung mga tao sa labas, nakatingala lahat. Nakatingala silang lahat. Ginawa ko, kumakain ako sa fast food. Nakita ko mga nakatingala. Sabi ko, nasyoso rin ako, lumabas ako. Paglabas ko, pagtingala ako, mga around 7 o'clock ng gabi yun, kita ko, ang daming mga liwanag sa taas ng langit. Pero sinearch ko yung kuya, baka ano kasi siya baka yung candle, ano siya yung yung light na lantern. Sa taas na marami. Yung sinasabi nila na lantern, Chinese lantern. Kung may ganun sa atin kasi parang bibihira yata sa ating meron ganun sa Pilipinas Hindi mo na maalala kung may posibleng okasyon dun sa vicinity na yon. May holiday ba ito? O Sunday ba ito? Wala akong matandaan na may ganung And then, wala akong matandaan na may okasyon na ganun. Basta nakita ko yun. Yun ang iba kulay. May blue, may pula. Medyo colorful talaga yun. Saka maliliit. Super liit na malayo. Kasi ang isa sa mga patterns ng UFOs in flight, ito hindi ito na-influensyahan ng hangin. Maaari mang lumutang ito, pero ito may sarili siyang galaw. May kusa siyang galaw. Iba rin yung nakalutang lang at kapag saan mapadpad, doon siya pupunta. Yung UFOs, hindi. So, paano mo madidescribe yung nakita mo? Nakalutang lang sila. Or, meron mas mabilis yung may iba doon, mabilis ng takbo, lumihis ng direksyon. Paano mo ito madidescribe? Ano siya parang lang siya sa flow. Alam niyo, parang pag tinitignan mo siya, umaandar sila, pero hindi sila sabay-sabay na may iba may umaandar, yung iba naka-steady. Parang ganun pag titignan mo siya. Akala mo kasi ngayon na Dennis, yung andar niya parang sumusunod lang sa hangin, parang gano'n sumusunod sa hangin. So at that time iniisip mo na baka nga mga Chinese lanterns. Ito kailan ito nakunan? Chinese. Kailan mo ito na... Ano po yan? Mga 2014 po yan, kung di ako nakakali. 2014. Ayan. Yan ang isa sa mga issue na dapat nating maging aware, no? Sa panahon natin ngayon, napakarami ng posibleng dahilan na maaring sabihin hindi nga yan mga UFOs. Kasi noong panahon ko, noong year 2000, wala pang drones. Pero ngayon may drones na posible na. Baka pag nakakita tayo, nakapansin tayo na kulay pula o kulay green, baka drone nga ito. Nagkakatalo na lang yan pag doon sa movement. No? Pero ang drone, controllable yung movement, posible rin. No? Pero yung mga UFOs, pagka medyo napakabilis ng movement na imposibleng drone, doon natin masasabi na hindi siya drone. At syempre, nandiyan din yung mga festival lanterns. Isa yan sa mga paboritong gamitin ng Pag-asa para i-debunk yung mga sighting. Sasabihin nila, mga festival lanterns yan. Weather balloons yan. Yan ang mga paborito nilang alibay. Gayun pa man, itong strange sky na nasaksihan mo, anong theory mo dito, DJ Don? Ayan talaga yung authentic
po talaga yung mobile phone ko. Ang pinaka hanggang ngayon pala isipan sa akin kung bakit siya merong sinag na meron siyang parang pigmulan yung parang sa perspective letter B siya. Doon ibig sabihin may pinanggagalinag doon. Ayun lang, nagtataka ako saan galing kaya yun. Eh di parang nangyari dito merong sinag o may source of light na nakatago dun sa ilalim o dun sa horizon, ano? Na hindi na natin tanak. Parang dun sa horizon, hindi natin alam kung ano yung meron dun sa likod nun. Kasi ito pa lang ang isa sa mga parang first case na ganyan na nakunan mo dito sa Pilipinas. Doon sa ibang mga bansa, napapanood ko sa YouTube, ay meron ding mga kahalintulad na manifestation tulad niyan na parang merong second source of light, no? May isang celestial body na nakaka-influence o nag-emit ng ganyang uri ng light na kala mo second sun. Yan din po siyempre ang inaabangan natin. Siguro familiar ka na dyan, DJ Don, sa mga usapin patungkol sa Nibiru. O yun sa Planet X, ha? Pamilyar po tayo dyan. Kaya patuloy tayo magmatyag. At yan nga ang isa sa mga sinisisi o nasasabing dahilan kung bakit ang ating mga kalamidad ay nagiging mas mabangis o pinakamabangis. Mga kalamidad na bumibisita sa atin ay something na hindi pa nila nasaksihan sa tanang buhay nila. So hindi sumagi sa isipan mo na baka meron ng second source of light gaya ng Nibiru or something like a second celestial body? Ang unang pumasok sa isip ko diyan yung buwan kasi kumbaga yung buwan natin sa morning meron din naman. Pero kung hindi na kasi nahagip diyan na kita yung buwan diyan na bandang left side Pero yung buwan hindi siya for sure hindi siya buwan kasi hinahanap ko agad yung Hindi na siguro makita diyan sa malabo. Pero hindi siya buwan. Maaaring hanggang siguro may yung siguro doon sa likod niya or kasi hanggang yung palaiban sa akin kung bakit may ray. Yung ray, oo. Yung ray ang something na mamamangha tayo kasi kung buwan, siguro hindi ganun ka-intense yung ray na yon. No? Yung ray kasi kasi kung yung ray of light na yun manggagaling dito sa pinagmumula ng sinag araw sa silangan. Hindi siya mag-create ng letter B doon kasi pa-letter pabuka na hindi mo na nakita. Hindi na siya pwedeng bumalik ng parang meron siyang pinanggagalingan kasi dito siya manggagaling di ba sa silangan. Kung doon sa lugan ng araw, yung sinag araw niya hindi mo nakita yun kasi pabuka na yun Pero dito sa case na nangyari ko na binidyoan ko, yung ray of light, merong source. Parang doon sa may likod na yon, meron siyang source na maaring merong reflection ng araw doon sa may bandang labas. Nagkaroon siya ng sinag na ganon. Yung nga lang, hindi siguro nahagip yung kumplatan yun, hindi siguro nahagip dahil siguro nasa bandang ilalim yun Correct. Lima na siguro. At hindi mo na nakunan yung entire no? Kung hanggang sa nawala ka, hindi ka na umabot doon, siguro nakasakay ka na. Oo, hindi na ako nakasakay na po. Pupuntang Batangas. Okay, hindi mo na nakunan yung entierong episode kung paano nawala, kung paano nagbukas o nagsara, something like that, no? Oo, ganun po ko yan. Pero gayon pa man, patuloy pa rin tayo sa pagmamatsyag, Dennis, dahil makaka-expect tayo na siguro magiging frequent yung ganyang karanasan. Hindi lamang sa'yo, kundi maging sa ibang kababayan natin, ha? At ito, magandang simulain yung engineer dahil nagko-coincide dito dun sa pagtatayo ng UFO Watchers Group. Tignan mo lang dyan at pinost ko rin siya sa grupo na yon
para makita, para for the appreciation of the rest of the members there. At keep on watching, Dennis. DJ Don. Ha? At I look forward na mag-guest din ako sa inyong PTT sa Zello. Apo. Okay. Apo. Thank you. Apo, pwede po ba ako mag-invite din? Baka sakaling makatulong din sa mga... Sure. Oo, kasi alam mo ako, nahihilig din ako dyan sa PTT. Mas gusto ko yung push to talk eh. Madali. Wala nang ring, wala nang pag-aantay. Sige, paki-invite ang ating community tungkol dyan sa ating, tungkol sa Zello. Ako. In behalf of Zello, ayun, Pitlo Network, bali ini-invite ko po kayo na ito naman po pre-apps naman po, downloadable naman to sa Play Store. Para siyang Zello PTT walkie-talkie, parang naka-multicast po to. Sa isang daang monitor do sa channel na yon, yung microphone po dun isa lang. Kung magsasalita kayo, yung isang name marinig po yun. Naka-multicast. Vice versa po yun. Ayun, pwede rin pong gumawa ng private channel para sa mga pamilya niya po. Pwede gumawa ng grupo. Bawa dito sa UFO Society. Pwede rin. Mas maganda kasi magkaroon ng reaction eh. Pag may gustong sagot, may gustong pwede rin. Meron din po siya alert. Pwede mag-alert ng mail, pwede mag-post ng picture. Ayun, try nyo lang po. Pero ito Wi-Fi based, no? It's what? Excuse me. Wi-Fi ito, no? Wi-Fi based. Ibig sabihin, internet based. Ako po, internet po yan. Kahit data po, kahit meron po tayong data, kayang-kaya po yan. So, kailangan lamang internet connection? Internet connection or yung data. mobile na lang. Pwede po yun. Okay. So, ibig sabihin na, Dennis, kung halimbawa, DJ Don, halimbawa, ay may sighting akong nakita, and then yung mga ka-member natin, pagka nagsalita ako dun sa PTT, just the press of the button, automatic na kahit hindi nila i-receive yung call, maririnig nila? Kasi once na po, may mga channels po kasi kuya, 1,000 channels, may mga foreign. Sa amin naman, ang channel po natin is mga Pilipino. Bali, gumawa po kami ng community doon na Pilipino. Mga topic po. Kumbaga may mga nag-segments, may mga, kung topic, UFO, pwedeng pag-usapan nyo hindi, yung alimbawa, may emergency. Paano natin ito magagamit? Pwede rin naman po. Maririnig pwede rin po, ba? mag-alert lang po kayo kasi may mga tao naman po doon na naka-standby. Sabi niya po, you're from UFO Society. I-report lang po akong ganitong sightings na nakita ko. Pwede rin po yun kasi recorded po yung conversation doon. Pwede niyo pong i-picturean din. Pag na-picturean niyo, pwede niyo rin pong isend sa channel. Ganun po yun. Okay. Papasyalan ko yan na bigyan mo ako ng further orientation tungkol dyan sa Zello, DJ Don. Okay, so anong website ito, DJ Don? Ako po ba makakatulong pa? Pakiulit yung website. Punta nyo lang yung Philippine Zello Network lang po. Yun lang po yung meron po kaming official. DJ Don? Hello? Hello? Okay. Thank you. Naputol si DJ Don. Okay, thank you so much. Thank you so much sa inyong i-share, ha? Thank you at we really appreciate the information that you shared with us tonight. Okay. So, yan, ha? Mga ka-UFOSP, ako yatang nawala. Ako bang nawala? Okay. So, yan si DJ Don ang nagbigay ho sa atin ng kanyang karanasan patungkol dun sa strange sky, ha? Sa strange. Hello? I'm back. Naka-reconnect ako. Nawala po. Okay, nawala nga. I'm not sure kung bumalik. Am I back? Nakabalik ba? Pakibigyan ako ng feedback, please. Okay, nakabalik ba ako? Tingnan natin, ha? We'll see. Ba'y nakabalik?
Hello? Hello? Okay, nakabalik ba ako? Ayan, nakabalik nga. Okay, so, okay. Basahin natin ang mga reaction kay France. Okay, nabanggit na nga ni DJ Don na ang insidente ay naganap sa Carmona habang papasakay siya papuntang Batangas nang makunan niya na tila merong second source of light. Hindi lamang ito maliit na light kundi something siguro na napakalaki dahil nga nakapag-produce pa ito ng rays na nag-form ng V. Okay, kay Enrico Bendia, tungkol naman sa Roswell, New Mexico, pwede rin daw po pag-usapan. Ako na medyo natatamad lang mag-research, Enrico. Pero meron diyang nais ko sanang i-recommenda sa inyo. Hanapin niyo sa internet itong Terra Files, the Terra Files. Dito maganda ito dahil dito natin mababasa yung history nitong Roswell incident. Dito sa Terra Files na to, mababasa po natin kung anong pinagsimulan nito, anong naging deal. Kasi may deal pala yan na ibibigyan ng technological intelligence ang Amerika sa kondisyon na bla 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 bla. Na mahaba ho yung istorya niyan. At kaya pala itong Amerika sa pamamagitan ng CIA ay gumagawa ng mga iba't ibang mapagkakakitaan. Nandyan na yung droga, heroin, cocaine. Dahil pala dyan para mapondohan yung mga alien underground facilities na hindi naman nila pwedeng ihingi sa kongreso nila. Kaya ang kanilang para makapag-sustain sila ay pumapasok sila sa ganyang mga uri ng sindikato, particular ang drugs, para ma-sustain yung mga underground facility dahil hindi naman sila makahingi ng pondo sa kanilang kongreso. Okay, si Franz Amos Cavite, nakakita rin kami ng malaking object. Ay baka bright star na biglang sumulpot. At bago sumulpot to ay may malakas na flash ng liwanag. Ano kaya yon? Pero merong bright celestial object nung nakaraan. Pero sa wari ko Venus yan. Okay, Pat, tinatawagan kita kanina. May mahina yata yung signal. Kay Tito, Kuya Tito Gonzaga, thank you for listening. At alam ko si Tito ay nasa abroad. So, naniniwala po ba ang Philippine government sa UFOs and aliens? Yan ang hindi natin masabi. Kung naniniwala naman siguro. Hindi naman tumututo lang nung panahon ni Noynoy Aquino, meron pong itinayong spiritual government. Hindi ligid sa inyong kaalaman yan. Meron pong itinayong spiritual government. Diyan sa Malacanang mismo may opisina ho yan. May opisina po ang spiritual government. Dito sa spiritual government, sari-saring sekta, sari-saring kulto ang ine-entertain ng Malacanang. Kasi may paniniwala sila, particular to si Noynoy, na kapag hindi siya naging accommodating sa mga sektang ito, sa mga kultong ito, ay posibleng kaya siyang pabagsakin by spiritual means. Kaya ine-entertain yan. Kahit ano bang paniwala mo, walang tatawa doon. Tanatanggap lahat ng paniniwala. Nandoon pati ultimo yung mga taga-tadtad. Yung mga tadtad group. Yung mga tinatadtad pero hindi na susugatan. Nandiyan dyan siyempre yung mga nandiyan sa Banahaw. Nandiyan din yung mga UFO group tulad ng UFO SP. Naimbitahan din po kami dyan. At tulad din po ng Brumoki. Ang Brumoki group, yan po mga pioneers pagdating po sa UFO summoning dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ni Victoria Piedad, ang pangalan ng kanilang matriarch, si Sister Victoria Piedad, na pinaniniwalaan ng Brumoki Group na taga-ibang planeta na nagkatawang tao.
Meron din po tayong version yan. Nung makailan na pag-usapan natin dito tungkol kay Valiant Thor, na isang Venusian na nagkatawang tao at namalagi sa Pentagon. Dito sa Pilipinas, meron din si Maria Victoria Piedad o Victoria Vera Piedad. Siya ay nakasuot madre. Nakasuot madre at bigla na lang po itong nakipaghalubilo sa tao at siya daw po ay pinaniniwalaang taga-ibang planeta. At meron din po siyang counterpart na ang pangalan ay si Inocencio Quines alias Papa Quines. Si Papa Quines, di umano, ay kinukonsulta daw noon ng NASA dahil marami itong nalalaman tungkol sa mga planetary orientation, kung nasaan yung planetang ito na hindi pa na nakikita ng mga anumang modern day telescope. So at that time, ang sabi ng mga Brumoki Group, itong si Papa Quines ay may taglay na kaalaman. Na galing din po itong alien gifted din po ito. So itong sila Brumoki, ang Brumoki Group sa pangunguna ni Victoria Vera Piedad ay sila po yung mga grupo na nagkakapagsamo ng UFOs diyan sa Pila, Laguna. Kaya kung may naririnig po kayo sometime in the 80s, in 90s hanggang sa 90s, ang Brumoki Group yan po ang naging pioneer yan sa Pila, Laguna. Okay. Hi Tony. Okay. Kay Tito Gonzaga, thank you for the shout out. Okay. Listening to you while stuck in traffic here in Dubai. Okay. Thank you rin Tito. Nasa mabuti kang kalagayan. Pero siyempre mainit yan sa Dubai. Okay, so Pat, pwede ba tayo mag-usap sandali? Tawagan kita, subukan natin itong ating new feature, At para ayan, kumukontak ako kay Pat. Audio lang. Hi Pat. Hello. Hi, good evening. Good evening. Naririnig mo ako? Narinig. Hindi kita Okay, yeah. Ayan. Inaayos mo na yung microphone mo. Yan. Ayan, okay. At maraming salamat sa pagtanggap ng tawag mo. At pagtawag ng tawag ko. No worries po, basta ikaw po. Okay. Maraming salamat din. Pat, taga saan ka? Davao po. Davao City. Davao City, sa lugar ni Presidente Duterte. alam mo ito lang masasabi ko. Sa panahon ni Presidente Duterte, hindi tayo dinadalaw ng bagyo na masyadong mapaminsalang bagyo. Hindi nyo napansin yan? Kung ikukumpara mo dun sa panahon ni Noynoy, ang daming bagyo. Pero dito sa panahon ni Duterte, walang mapaminsalang bagyo. Napapatay ng buhay. Pero yung mga bumapatay, yung mga nabuwis na buhay sa atin ngayon, kadalasan man-made. Ibang bagyo. Okay. Si Ace Agunas. Ibang bagyo kasi. Ibang bagyo, man-made. Okay, si Ace, listening live from New Jersey. Hello, Ace. Buti na lang nasa New Jersey ka at wala ka sa Texas. Dahil ngayon ay malalakas yung bagyo. Gaya ni Hato ng Hong Kong. Sa Hong Kong, nanalanta sa Hong Kong. Tsaka sa Texas, meron silang yung si Harvey. Hurricane Harvey. Yeah. Okay. Sabi ni France, ang ganda pala ng boses ni Pat. Oh, thank you. Hi, France. Thank you. Okay. Pat, bakit ka interesado sa UFOs and aliens? Pwede mo kaming bigyan ng konting background. Oh, yeah. Actually, nung bata pa ako, nakakita na din ako ng UFO po. But yung very striking talaga na experience was when I was in grade 6.
Sa school po ko noon. Tapos, bigla na lang, parang may narinig ako na strange noise. Hindi ko alam kung saan galing. Pero, parang pakiramdam ko, nasa taas lang siya ng mga puno. Kasi yung school namin, ang lalaki ng mga puno doon before. Tapos, parang narinig ko talaga na may isang strange noise. Tapos, hindi ko alam kung ano. Hindi ko siya ma-identify. Tapos, parang nag-stop yung time, like mga 5 to 10 seconds siguro. Then, parang nagkaroon ako ng parang vision siya ng isang, I don't know kung anong itsura talaga nun. But it's parang isang malaking sasakyan, hindi ko alam. Tapos, tiningnan ko, I was observing the people around me. Kung naririnig ba nila yon or nafe-feel ba nila yung nangyayari sa akin at that time. Pero parang normal lang naman sila. Tapos ako lang yung ako lang yung parang tumigil yung oras ng mga panahon yun. Pero again, nung time na yun, hindi pa na-introduce sa akin yung idea ng aliens or UFOs. Wala akong idea kung ano yun. Tapos later na lang, when I was 19, 20, 21, yun yung mga, siguro yung mga critical age siguro kasi I started questioning a lot of things. Tapos dun na rin nag-start yung research ko after watching Ancient Aliens. Kaya yun. So, itong narinig mo, may narinig kang sound, pero hindi mo masyado napansin what's yung maging medyo undramatic sa'yo nito, yung parang nagkaroon ng, yung huminto yung oras, parang gano'n. Paano mo madidescribe yung huminto ang oras? Parang huminto, parang slow mo talaga yung yung time na yun. Slow mo lang talaga tapos slow mo lang talaga tapos parang actually nung narinig ko, if you can still remember po, 2016 or 2015, 2014, 'di ba? Pero parang merong yung strange sounds na naririnig all over the world. Parang ganun siya, pero mas parang mas marami yung sound. Kaya nahihirapan akong i-identify kung ano yun. Parang ganun yung sound lang, pero mas marami. Mas marami. So, yung sound na yan, physical ba yan? Or something that plays only in your mind? Yeah, yun din yung question ko. If it was just sa akin lang ba yun? Was it just inside my mind? Or was it from an outside source? And knowing that was 2012. No, grade 6 po ako noon, 2012 po. Grade 6? I mean 2002. Sorry, 2002. Okay. Now, kasi may yan yan din isa sa mga strange events or strange happenings. Kapag ikaw ako hindi ako naniniwala na yung alien abduction is a physical thing. More inclined akong to believe that alien abduction is something like a mental abduction, a mind control, a product of mind control, na pumapasok ka sa realm ng mga aliens that doesn't necessarily na kailangan kang dalhin nila doon sa kanilang lugar, no? But para it's not in this plane, not physically. Not physically. Sa physical plane natin, opo. Oo, pero yung manipulated ka nila, controlled ka nila, may mind control. So, in a sense, abducted ka na rin. Kasi yung pangingisip mo, nasa kanila. You submit yourself sa kanila kasi yun ang wala kang choice. Wala ka lang choice. Namamanipulate ka. So, in my case, ganun ang pakiramdam ko. So, hindi ko masasabing there was a physical abduction.
Pero ang experiential abduction nando doon. Halimbawa, dinala ka dun sa spacecraft. O halimbawa, dinala ka dun sa isang operating table. Halimbawa, naramdaman mo, nakita mo, nandoon yung mga alien sa ibabaw mo. Habang nakahiga ka, nandoon. Ako, na-experience ko yun. Pero I could not say na dinala ako. Kundi, it exists in my mind. Plinant nila sa isipan ko. Oo, parang nasa dream-like state, yun po yung sinasabi ng na usually ng mga abductees. Hindi parang minsan nga sinasabi nila natutulog sila ng time na yun eh. Kaya parang parang natutulog lang din. Yung akala lang iba lang siya, panaginip lang. So after that Pat, nag-research ka? Opo, nung 19 ata ako, 21, nakita na naman ako noon, and hindi ako mag-isa, maraming tao sa labas at that time. Tapos tinanong ko sa kanila, ano yun? Nakikita niyo ba? Kasi sa opposite side niya, kung saan siya papunta, sa opposite side naman, dumaan yung airplane, kasi malapit lang naman yung bahay namin before sa airport ng Davao City. Tapos may nakita ako. At first, yung sarili ko lang observation, then marami namang tao sa paligid. Tinanong ko din sila kung ano yun. And yun nga, sinabi din nila nagtanong din sila kung ano yun. Isa rin yun. Okay. Pa? Sige, go ahead. Yung latest naman was this year lang, I think June. Nung June lang po. Ano naman ito? It looked like yung parang boomerang na at first nakakatawa kasi akala ko siya yung ano ba yun sa Tagalog, saranggola. Okay. Akala ko Tabanog ba kung sa Bisaya. Akala ko kasi siya, kite lang siya kasi weird yung pagkakalipad, parang lang ng hangin. Pero napansin ko iba na yung kilos niya, yung the way it flies, parang ano ba tawag dito? Parang show. Parang may show ng nag-acrobat fighter. Oo, yes. Yun yung best yung description nun. Ano ba tawag yun? Parang nag-acrobat siya sa air. Yung parang ginagawa ng mga fighter jets. Yes. Or ng mga military jets. Tapos, after siguro mga 4 minutes na ginagawa niya yun, bigla na lang siyang ano tawag dito? Lumipad palayo. Straight lang talaga. Straight lang talaga. Nung napansin ko na halos hindi ko na siya makita, doon ko pa na-realize na na hindi yun kite. Alam mo, may tendency nga yung mga UFOs na yung magpakita ng ganyan, yung magpakita ng gilas, kumbaga. Pero naniniwala po ako dun yung sabi niyo po kanina, yung UFO summoning. Kasi days before that, I was focusing my meditation after watching yung sinabi ko po yung Unacknowledged by Dr. Stephen Greer. After watching that, kasi included dun sa documentary na may ginagawa sa ang tawag nila doon is CE5 protocol. Yun po yung parang nagme-meditate ka and you are focusing your meditation po dun po sa sa intention na to connect with them or to make contact with them. Yeah. Pero few days before pa yun, yung meditation po na sunod-sunod. Then on that day na nangyari, late ko na na-realize na parang yun yung manifestation. Yeah, that's true. Yung CE5, yung tinatawag na close encounter, the fifth kind. Yun ang pagkakaunawa natin dyan, ha? So, yung mga summoning naman, kagaya ni Bashar, parang gano'n, ha?
Yung si Bashar, magaling magsalita. Maganda niya. Hindi ko kilala yan. Sino? Bashar. Hindi ko kilala. Sabi niya, guided siya ng mga aliens at channel sa kanya yung message. Pero magaling, mabilis siya magsalita. Okay, so itong mga reaction ni Ace Hagunase. Si Ace, ano rin ito, experiencer din siya ng UFO, pero hindi dito sa Pilipinas. Pilipino siya, pero dun siya pinapasyalan sa Amerika. Okay, sabi niya, pero bakit, sabi niya, bakit may mga physical evidence ng alien abduction such as alien implants sa body? Sa examination ng implants, wala daw sa Earth yung material. At pag tinanggal ng doktor, gumagalaw na parang buhay. Ayan, may mga ganyang accounts. Ace. Hindi naman I think hindi naman siguro lahat through consciousness lang. Meron din naman talagang physical, especially yung based lang po sa mga sa mga research din na napanood ko. Yung meron talaga silang pinipiling tao for physical tests siguro. Yung mga tinatawag na mga parang case-to-case basis kasi rin ito sa palagay ko. May mga cases na gano'n na talagang may actual abduction, meron din siguro yung mental abduction na yung reality ng tao na manipulate na. So everything would seem or would appear na nagkaroon nga ng physical experience. Diba? Tayo, pag natutulog tayo, wala namang tayong physical activity. Pero kapag we're subjected ka sa isang lucid dream, akala mo totoo. So madali tayong pwede tayong mamislead into believing na something physical occurred. Because ito yung nakatanim sa isip natin. Lahat naman talaga siguro mental realization kung ano yung reality mo. Yeah? Yun na yun. Yeah? Kaya minsan parang niisip mo, kaya yung mga siraulo dun sa mental hospital ano kaya nakikita nila? Baka totoo. Kaya, ang dali kasi, hindi tayo pwede maging judgmental malay natin. Ngayon pag... Na sila medyo lumuwag yung tornilyo, and then nakakakita nga sila ng mga nasa paligid natin yung mga normal na tao hindi nakikita. Yung tawag agad sa kanila, schizophrenic sila. Yeah. Kasi hindi natin maintindihan. Kasi yun kasi yung parang kinaklasify agad natin yung mga tao as mentally disabled or may mali sa pag-iisip nila. Correct. Kasi hindi natin maintindihan kung ano yung nangyayari sa kanila or sa mga utak nila. So, sabi ni Franz, you are a creation of your own universe, sabi. And hindi rin ito nalalayo doon kay Judge Duwende. Kilala niyo ba si Judge Duwende? Ito yung judge na kumukonsulta doon sa mga kaibigan niyang duwende. Judge ito ng Caloocan yata, kung hindi ako nagkakamali. So, before siya simula ng kanyang paglilitis, hihingi muna siya ng konsultasyon dun sa duwende. Tatanong niya dun sa duwende, ito bang taong ito talagang may kasalanan o wala? Parang ganun ang nangyayari. Talaga naman doon nakikita niya yung duwende. Kaibigan niya yung mga duwende. Ayun, sa kasamang palad, pinatalsik. Kasi nga ganun ang kanyang modus. Pag kinausap mo si Judge Duwende, talagang sasabihin niya kaibigan niya. Pero ang basa sa kanya ng may diferensya sa kanyang pang-iisip. Okay. So Pat, tanong ni Franz, ano naman daw ang impact sa iyo ng UFOs sa iyong spiritualidad? Malaki. Hindi ko lang masyado ma-explain pero malaki kasi akala kasi pinalaki tayo lahat po. From sa loob ng family, which is tinuturo yung religion, and then sa school naman tinuturo yung ganito ka dapat sa society. After that, yung akala ng iba kasi yung mga UFO fanatics, yung mga
yung mga enthusiasts, parang nababaliw lang talaga sa aliens. Gusto lang talagang malaman kung meron ba talagang aliens. Hindi naman kasi, if you really do your research after that, ini-encourage din po natin yung ibang tao na kung yung gustong makinig ng mga UFO stories or yung mga naniniwala, you do your own research po kasi ang daming available na information sa internet. At be careful din kasi sa dami ng information, hindi mo naman alam kung ano yung tama. But the good thing about that is mararamdaman mo kasi kung ano talaga yung information na nagre-resonate sa sarili mo. Yung mararamdaman mo kung eto ba yung tama or hindi. Hindi mo naman kailangang mag-agree sa lahat ng information or ng theories na naririnig mo or na nababasa mo online. But piliin mo din yung kung saan parang kampante yung sarili mo kasi meron tayong kumbaga yung higher self natin. Sila po yun ang nagsasabi kung saan ka talaga dapat. Okay, thank you. At maganda yung mensahe mong yan na Pat, at ako'y sumasang-ayon dyan. Although, of course, kapag too much indulgence naman, kapag medyo immersed ka masyado sa UFOs, sa aliens, mawawalan ka ng gana sa iyong economic interests. Ha? Which could not be good. Dumating din ako dyan sa point na yan, actually. Pero hindi, after that, kasi from UFO topics, pumunta naman sa lahat ng mga esoteric tapos anong tawag, exopolitics, tapos yung iba't iba na. Hindi na lang siya about UFOs, about consciousness, about spirituality, about din sa nangyayari sa mundo talaga. Tama ka dyan. At saka yung impact nun sa humanity. So parang nagiging lang yun, opener lang yun sa iyo no? Tapos totoo. And then bridging all the gaps, makakarating ka dun sa mga tungkol sa esoteric studies, sa mga anything paranormal. Ayan. And suddenly yung ibang questions mo from the past, yung mga questions mo lang sa sarili mo, bakit kaya ganito, habang ginagawa mo yung research mo, parang isa-isa or unti-unting nasasagot yung mga questions. Yeah. Pero of course, wag din natin kalimutan yung ating economic life kasi mahirap. Although, na dito sa Pilipinas, kahit hindi ka magtrabaho, makakain ka naman dito sa Pilipinas, walang namamatay sa gutom. Hindi ako naniniwala doon. Kasi kung meron man, di marami na sanang taong grasang namatay. Dito sa atin, wala eh. Pero kung doon ka nasa Amerika, kalimbawa, nandun ka sa Area 51, doon sa may bandang pinagganapan ng Crashwell ng Roswell, maiwan ka doon, sigurado, hindi magsusurvive. Sa sobrang init, walang pagkain. Dito sa atin, marami, abundant. Basta lumapit ka lang doon sa source ng tubig at yung mga ferns o yung mga herbs, pwede naman yung kainin siguro. Kahit anong greens. Kahit damo. Oo. Ang laki na lang may kaibigan nga ako, talagang siya, retired person siya ng San Miguel. Taga San Miguel siya. So yung kanyang pensyon bastante para sa sarili lang niya. Pero alam mo, he chose to try becoming a taong grasa. Doon lang naman siya sa isang park. Pero ginawa niya yon para magkaroon siya ng spiritual awakening sa sarili niya. Kasi kailangan siyempre ng balance. Kapag na too much ka naman sa physical, sa material wealth, kailangan mong ibabaan yung level ng materialization mo para umangat naman yung antas ng iyong spirituality. That's the essence of that so-called fasting. Kaya tayo nagfa-fast para mapaangat natin yung kalibre ng ating spiritualidad. Okay?
So, Pat, any parting words? Bago tayo magsara? Parting? Kumaya. Yun lang siguro, as what I've said kanina, ang daming available na sa paligid. Try nyo po mag-research, and kung nandyan pa din kayo hanggang sa ngayon, dyan sa idea lang na may mga UFOs, may mga aliens. Walang mangyayari. And after that, let's say, andyan nga sila, ano nang gagawin natin, di ba? We have to explore ourselves then, let ourselves explore all the possibilities, and maybe we can find the answers to our questions din po. Kaya how deep does the rabbit hole go? True. Kaya True. kung saan tayo, hanggang doon natin i-explore. So, hindi lang basta ito acceptance of the realization na totoo yung UFOs, totoo yung mga aliens, because ang tendency dito sa community natin, we are all believers. But after that, saan nga ba? Yung iba might choose kalimutan na yan at pupunta siya sa kanyang pag-aalaga sa kanyang economic welfare. Meron din namang ibang na may maintain pa rin yung balance. Hindi hindi masyadong yumaman, basta makakain lang at the same time, mabigyan niya yung oras yung sa kanyang sarili para makapag-explore further yun sa idea na ito. Apo. Okay. So maraming salamat sa time mo, Pat. And thank you din po. Thank you rin sa iyong tulong dito sa ating grupo. Okay. Yan po mga kaibigan, si Pat. Isa pong maruhumadi. Ayan. From Davao na nakipag-share sa atin ngayong gabi. Kayo rin po, kung meron po kayong mga nais ipahatid, maaari po ninyong i-add ang Alien Talk. Hanapin lamang po yan sa Skype. Mas malinaw ho ang Skype natin kaysa dun sa Messenger. Kanina ay kumpara natin ng ating makausap si DJ Don. So, sa pamamagitan ng Skype, mas komportable po tayo at hindi po paputol-putol. Hanapin lamang po ang Alien Talk at i-add lamang po ang Alien Talk. And i-add ko po kayo pagka tayo po yung nag-online. Kasi meron din po akong personal na Skype. So, maraming salamat sa inyo, sa inyong pakikinig. Kay Franz, kay Enrico Bendia, kay A. Sagunasin ng New Jersey, kay Tito Gonzaga ng Dubai, at siyempre kay June Doria, kay Janet Pecayo, at sa mga iba pang hindi nagparamdam. maraming salamat hanggang po sa muli. At naway umaasa rin po ako na sana magiging regular ito, na hindi tayo nagkakaroon ng problema technically, at nang sa gayon ay tayo magkaroon pa ng further exchange. At kung nais po ninyong palawigin natin itong ating programa, may siguro pwede natin gawing Tuesday, Thursday, Saturday. Kung mayroon lamang pong topic na maaari natin pag-usapan at mapagsaluhan, ay magbigay lamang po kayo ng suggestions. Okay, so maraming salamat po sa inyong pakikinig at ako inyong sinamahan. At pasensya na po sa aking mga pagkukulang. Hanggang sa susunod. Ito po si Tony Israel, nag-iwan po sa inyo ng isang mapayapang gabi.